Sobrang tindi ng mga Uzbekistan player. Nung round 1, inanalyze ko yung game ni Nodirbek Abdusattorov na binugbog si Parham Madsodlo. Grabe yung mga brilliant move, no? Aba, eto ulit. Round number 4, may isa pang Nodirbek si Yakubawev. Magkapangalan sila no? Yakubawev. Aba, kalaban ulit si Parham Madsodlo. At another exciting game ang inyong makikita. Tingnan po natin kung ano nangyari. Puti po dito si Nodalbek Yakubawev. Nag-D4 po siya. Knight F6 naman si Parhamad Sudlo. Nag C4, E6, nag Knight F3, Bishop E7. Aba, pag po yan siguro nag G3, gumanon, abay katalan na yon. Anyway, ang tinira, Knight C3 lang. Pagka Knight C3, nag-castling, nag-E4 tuloy. Talagang pinagbigyan lang ni Madsudlo, no? Usually kasi nagdi-D5 po eh. Pero dahil dyan, nag-casting agad, nagkaroon ng malakas na sentro na sinabayan pa rin pala D5. In-invite lang yung E4. Anong pinagkaiba niyan? Ang pinagkaiba niyan, pwedeng kainin po. Tapos pagkabawi, may E5. Ayan, nakalusot yung pawn, lumakas yung sentro ng puti. Ngayon, bakit ginawa kaya ni Madsudlo to? Tingnan nyo po yung oras niya. Ang bilis ng mira, 1 hour and 32 minutes. Ang position, according to engine evaluation, slightly better for white. Pero tingin ko po ito ay home preparation. Explain ko lang na hindi porkit lamang yung white, winning na siya. Minsan, pag mas alam mo yung nangyayari sa position, kahit slightly better pa yung kalaban mo, mas maganda yun. Kasi kung titingnan nyo yung oras ni Yakubawe, napaisip na siya 1 hour and 17. So ang ginawa po dyan, nag-knight E4, sinugod na binishop lang po sa D3. Hindi po pwedeng kainin nyo na Pontex kasi babagsak yung ganon. Na dinevelop lang Bishop na kung saan nag-develop lang po si Yakubawe. Bishop D3, Knight takes C3, binawi po yan, tapos C5, yan, binibiyak yung gitna, nag-Queen C2, may pressure po doon sa may H7, kaya dinipensa ng H6, and then, nagbalik lang. Hanip na yun. Alam nyo, yung mga tirang ganyan, yung talagang what? Ganon ka na lang eh. Para saan ba yan? Bakit biglang inatras? Pwede namang mag-castling. Okay, first of all, balik ko lang ng konti yung idea po ng Queen C2 is inviting black to play H6. Anong meron kung mag-H6 siya? Bakit siya nag-Queen D1? Ngayon, ang idea po ng Queen D1, later on, dahil nag-H6 na siya, may idea po siya na pwede po umatras to. Tapos pressure rin ng ganon. Tapos may ganon. Anong connection yan sa tiradang H6? Walang G6 dahil weaken yung H6. Basically, yan po yung akin nakikita ng kadahilanan. Ngayon, tingnan natin kung yun ba talaga. Kasi nag-knight C6 yan, nag-castling na nga, nag-queen A5, and then nag-bishop dito. Ayun. So, tingin ko yun yung plano nun. Pero the way Madsudlo played the position, tingnan nyo, pinapressure niya to, napilitan dito. So, hindi magawa basta-basta yung sinasabi kong plano. So, pagkatira po niyan, kinapture po, binawi ng pawn, and then nag-bishop B4. Pinapalit yung bishop na kung saan iniwas. Ayun. Sa pagkaiwas, pwede na naman ata. Ayan na Kaya ang ginawa agad ni Madsudlo, bago mo pagawin yung mga ganyang kalokohan mo, F6 na ako. Nag-F6 na. Na sinagot po ng Pontex pawn, kinapture niya ng tore, and then, nag-knight lang po sa E5 na napakalakas. Ngayon, yung weakness po na ito, permanenteng nandyan na yan. Pwedeng gumanito, pero dahil nag-knight po sa E5 yan, pwede na yung pasok dito din. Tapos pwede ganun, hindi pwede kainin yan. May mga ganung idea. So, dahil doon, talagang masasabi ko, lamang po dito ang puti. Pero of course, hindi pa ito madali. No? Ang ginawa po niya, nag-knight E7. Para saan? Tingin ko po, gusto niya pong ilagay dito yung bishop to get rid of this very strong bishop. Kaya ang ginawa po, G4 agad. Huwag kang magulo. Ayaw ipa-bishop F5, no? Kasi ipapalit. Lakas nito eh. So, pagka G4 po, nag-bishop D6. Umatas lang. Kasi wala naman po siyang ginagawa dito. At least may pressure po siya sa kabayo, no? Ang ginawa naman po ng puti, F4 lang. Pressure rin mo. Solid lang gagawin ko dyan. Pagka F4, umatras yung tore.
Balik natin yan kasi may mga weirdong mga idea. Bakit umatras yung tore? Bakit hindi na lang din-develop yung bishop? Kasi pag ikaw nag-simple development dito, may matindi pong sundot dyan eh. Tutulakan ka lang, tapos later on, may gano'n na naman. Ayan o. So, ang ginawa, inunan na po na umatras yung tore para later on, hindi siya matempohan ng G5. So, pag atras, nag-F5 pa rin. So pagka F5, nag-knight lang po sa C6. Ayan, tinatanggal po yung malakas na kabayo dyan. Na of course, malakas yan. Hindi mo ipapalit yan. Knight G6 lang. Ang lakas ng knight sa G6. Hitting the rook. Kaya nag-rook E8. Pagka rook E8, inaatake yung bishop. Dinipensahan yan. Queen F6. Nag-queen D8 naman. Aba, matindi oh. Bakit po matindi? Kasi yung Queen F3 po, hindi lang basta po yan depensa sa pawn. May pressure sa D5. Pero hindi dinipensahan yung D5 or I mean, iniwanan pa nga. Nag-Queen D8. So, ang sasabihin nyo, libre yung pawn with a check. Pero hindi kinapture. Ang tinira, H4 na tumataginting. Good move yung H4. Ibalik natin. Kasi ano to eh. Nagbigay ng pawn with a check oh. Ba't di mo tinikman? Kasi may Bishop E6 po. Ha? Libre yan. O, magkakaroon na ng bishop takes h2. Dali ka. Teka lang, coach. Balik natin doon. Ba't mo kakainin kasi atras ka lang o atras ka lang, magkakaroon ng bishop f7. Yung bishop na walang ginagawa sa f8, biglang naging malakas sa f7, kaya niyan tanggalin yung halimaw na kabayo dyan, halimaw na kabayo. Kasi sobrang lakas di ba? Kaya niyan tanggalin. Dahil doon, hindi tinira yon ni Yokabawe. Though, lamang pa rin po yun actually sa puti. Kasi 1 po na, pero mawawala yung malakas na atake. Kaya ang tinira niya po is H4. So, pagka H4, nag-Bishop C7. Ay, siya naman po yung gagawa ng ganong idea. Not just that, also to defend po yung pawn na. Anyway, nag-King H1 lang. Nag-Knight B4, pinapatay yung Bishop, umatras lang. Kasi lakas niya, huwag mong palit sa kabayo. So, nag-B6, ayun. Para naman makadevelop to. Walang magandang square eh. Pwede siguro siya dito. Pagka B6 po, ang tinira, nag-G5. Okay? Tuloy ang atake. Pag yan ay yung kinapture, gaganunin ka dyan, no? May mga ganong idea, no? Later on, ako, hirap nun. Anyway, sabi ni Parham Madsudlo, sige, umatake ka lang dyan. Etong sa'yo, Bishop A6. Kainin ko lang yung tore mo. Diba? Kainin lang daw yung tore. Na hindi pinansin. Sabi ni Yakubawe, it's all yours, baby. F6 lang, brilliant move. Pinakain. Ngayon, bakit pinapakain? Kasi po, tuloy natin pawn takes, and then bishop takes f1 na, meron kasing f7. May bawi din naman pala. So, pag f7, nag-king g7 yan, and then t-takes promoting into a knight para check. Tapos, ginawi po yan ng reyna, and then dito, okay, mabibigla ka na naman sa pangyayari. Ang ginawa po, knight f4 lang. Ayan. Balik natin First of all, hindi po pwedeng kainin kasi may capture doon. Okay. Ngayon, bakit po siya nag-knight f4? Pagka knight f4, di ba maliligtas na to? Hindi pwede iligtas, mga sir. Kasi pag niligtas po yan, example lang, hindi ito yung tinira. Let's say, iligtas natin. Ayan, may knight h5. Yan po yung pinaka-threat. Ngayon, pag pumunta ka sa itim, check dito, mati ka sa G7. Pag pumunta ka sa mga puti, knight F6, bagsak yung reyna. Hindi pala pwede doon sa isa. O, dito lang pala. Knight F6. Di ba? Kaya hindi ginawa yun. Ang ginawa, inunahan King H8. Ayan. So, pag ang King H8 kasi, siguro isipin nyo, coach, di ba similar? Pwede naman mag Knight H5 tapos check. Magkakaroon ng time para dumipensa. Kasi pagka Knight H5, Queen E7 lang Equal daw po yun Anyway, ang ginawa, nag-Bishop G6 muna. Ito pong si Yakubawe, inatake yung reyna na tumakbo sa E7. Uy, may salbahing threat doon. Kaso, dinipensahan lang by giving up a bishop. Queen H5. Excellent move na naman. Well, binibigay po yung bishop pero may obvious na threat naman yan. Gusto niya po kasing kainin yon. Pag umalis yung reyna dyan, mati ganun. Kaya nag-King G7, depensahan din natin. At pagka King G7, tinirahan na naman ng isang ikabongbong na brilliant move. Knight E6 check. Hanap na yan. So, libre yan Ngayon, pag hindi mo tinix yan,
Eh, di wag. Hindi. Pag hindi mo tinex yan, pwedeng kainin to. I mean, completely winning. Siyempre, libre yan. Kainin mo na lang. Eh, ganun din naman eh. Ang kasunod po kasi, queen takes 8-6. At pagka queen takes 8-6, naparesign na si Madsudlo. Bakit po nag-resign? Kasi po, pagka king move po dyan, queen 8-7, tatakbo ka doon, bishop 8-6, aray. Checkmate po ang kahantungan. At dahil doon, grabe yung mga Uzbek. Ang Uzbekistan po, para sa inyong kaalaman, yung pinakahuling Olympiad, World Chess Olympiad, kasali lahat ng top player, pati sila Magnus, pati sila Wesley, lahat. Ang champion ay Uzbekistan. Para sa inyong kaalaman din, ang pagkakaalam ko, si Yakubayev Noderbek din ang nag-champion nung nakaraang naglaro si Magnus sa Middle East. Qatar Master ata yun. Na kung saan nagkalat si Magnus, diba? Tapos nagalit siya sa merong may suot ng relo dahil hindi naman siya nagalit pero sinita niya lang na nailang daw siya dahil doon kaya siya natalo. Anyway, lakas ng mga Uzbek. Ito po ang standing after round number 4. Leading po si Noderbek Yakubayev. Ano bang pinagtatalo niya? Tinalo niya si Bidit, pati si Farhad Madsudlo. Tabla kay Abdusattorov, tabla kay Richard Laporte. Lakas, no? Lakas. Hindi pa yan 2700, pero lakas, no? Anyway, pumapangalawa si Yu Yang Yi, tapos si Jabukir Sindarov. Uzbek pa rin, no? Si Noderbek tinalo ni Jabukir. Kaya nalaglag si Noderbek. Pero mga tatlong ano pala sila dyan, tatlong Uzbek pala yung kasali. Lakas to. Lakas. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Abangan nyo po yung mga susunod natin video. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you for supporting. Don't forget to like and share. Follow the page and subscribe to my channel. Bye-bye. Salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.